best-selling SUV, 2024 Toyota Fortuner G. Yung price, 1,861,000 pesos. May mga nagsasabi na outdated na yung design ng Fortuner, pero sa tingin ko, may ilalaban pa rin yung design compare sa ibang next-gen SUV. Naka-projector LED headlight with daytime running light. Wala nga lang fog lamp, pero meron namang front sensor. Halogen yung park light at turn signal. Matte black front grille. May metal front skid plate or bash plate. Body color side mirror cover. Walang camera. Naka 17-inch alloy wheels with 265/65 R17 all-terrain tires. Naka disc brake sa front and rear. Sayang lang wala na yung roof rail. Feeling ko hindi bagay sa Fortuner yung walang roof rail. Walang smart or keyless entry button. Keyless entry pa naman, basta i-unlock mo sa remote key. Check natin yung interior. Sa door panel, hard plastic, fabric sidings, fabric din yung armrest parang sa Hilux. Kapitin ng dumi na mahirap linisin. Power window control pero driver window lang yung automatic. Parang okay din yung ganitong matte black panel. Hindi reflective, hindi rin scratch magnet. Fabric seats, manual adjustment para sa driver and passenger seat. Same stepboard sa Hilux na makitid. Check natin yung interior. Naka polyurethane steering wheel. Kung hindi ako nagkakamali, yung dating Fortuner G, naka leather wrap na may wood accent. Adjustable yung steering angle. Analog instrument panel. Hard plastic sa dashboard. Soft touch naman yung part na to. Pagdating sa visibility, okay naman, mataas yung ride height. Rotary type yung ignition system. Matte black yung plastic trim sa AC vent. 7-inch infotainment system. Compatible yung Apple CarPlay and Android Auto. Basic climate control. Sa opinion ko lang, kahit na base model yung Fortuner G, hindi bagay yung ganitong climate control. Mas okay sana kahit single zone, pero ganito. Storage space, may 12-volt socket, cup holder, 6-speed automatic transmission. Wala nga lang yung shift knob. Patunay lang na uso pa rin yung mga kawatan sa dealership. May eco and power mode. Dalawa yung storage compartment sa passenger side. Yung sun visor sa driver, walang mirror. Sa passenger, may mirror. Check natin sa likod. Sa door panel, hard plastic, fabric sidings and armrest. Power window control na hindi automatic. Walang grab handle dito sa B-pillar. Nakaset na to sa driving position ko. Okay lang yung legroom. Yung foot space, makakapag-stretch ka pa rin. Sa headroom, nasa 3 to 4 inches pa yung space. Reclining seat naman to, kaya hindi magiging problema kung bitin man yung headroom. Hindi na rin problema yung seating position. May center armrest with cup holder. Adjustable din ng forward and backward. For extra legroom, lalo na sa third row. Check natin yung third row seat. Ganito yung second row pag naka-fold. Ganito naman yung opening or space para makapasok. I-try ko lang kung easy lang ba pumasok. Ganito yung legroom sa third row. Wala nang space, sagad yung tuhod sa backrest. Sa foot space, makakapag-stretch pa rin ng konting-konti. Yung headroom, may konting space pa naman. May storage sa left side. Mas maliit nga lang yung dito sa right side. Pagdating sa rear end, maporma pa rin yung design. Naka-shark fin antenna. Ito pa rin yung old version na tail light. LED brake light. Halogen yung turn signal and reverse light. May reverse parking sensor. Reverse camera. Check natin yung spare. Same sa stock alloy wheels. Pagdating sa engine, 2GD 2.4 liter turbo diesel engine. Madaming nagsasabi na matagtag daw yung Fortuner, pero parang hindi naman. May nadadrive din kasi ako dito na 2018 model. Palike na lang and subscribe. Paalam.